Ang oras mga kadiwa sa himpilang ito ng NBS DWDY AM 1107 sa pihitan po ng inyong mga radyo. It's 7:33 in the morning. In connection with that, mga bossing, I'd like to say hello sa mga fans natin, sa mga nanonood po sa ating FB Live. Good morning. At sa mga ikangay nakikinig po sa ating himpilan ng NBS, sa ating po sa radyo po 1107. Good morning to all of you beautiful people out there. Sa mga patuloy pong sumusuporta at ikangay nakikinig sa ating programa everyday from Monday to Saturday. Muli po, magandang beautiful morning po sa inyong lahat. Today is Thursday, October 29. Kabilis po ng panahon, October 29, 2020. At ang lagay po ng ating panahon ngayon, mga bossing, mga kadiwa, ay cloudy po ang ating sky. Cloudy skies. Tama ba ako? Cloudy skies. Maulap po ang ating panahon ngayon pong araw na ito ng Huwebes sapagkat sabi po ng Pag-asa, kahit na yung ikangay binabanggit nila sa atin yesterday that meron naman po isang tropical storm o bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility na ang tumbok na naman po nito mga kadiwa. Abay, naku ang tumbok po nito papasok po ng Bicol. Kaya po yung mga sili na naman nila doon, wala na, puro silifin na lang. Danag. Inaasa papasok po sa bansa, no? Ang ikangay namataang bagyo sa labas mo ng ating Pilipinas o PAR or Philippine Area of Responsibility at posibleng ikangay salantain ang Luzon sa panahon ng pagdiriwang ng undas. Pero ang alam natin either Friday, no? So sabi nga ng Pag-asa, kahapon ni Engineer Ramil Tupil, makakaranas po tayo ng magandang panahon ngayong umaga. Pero pagdating ho ng hapon, yung mga naglaba katulad ni Kagawad ni Kagawad Marvin Reyes at ni Market Supervisor o yung Assistant Market Supervisor na si Ginong Edwin Asis at si Colonel Jimmy Garrido, yung mga nilabahan ninyo mga sir, Sir Jimmy at Kagawad Agustin at Ginong Asis, mamayang hapon after lunch, tiklupin na ninyo kunin na ninyo sa mga pinagsampayan na ninyo sapagkat base sa Pag-asa, maganda ang umaga ngayon, maganda ang panahon natin ngayong umaga sapagkat pero pagdating ng hapon medyo bilis-bilisan na ninyo hakutin ang inyong mga nilabhan dahil magkakaroon ng manakanakang pag-ambon at pag-ulan. Yung manakanakang pag-ulan baka grabe yan, baka katulad ng naranasan namin the other day na yung manakanakang pag-ulan, totoo yun, yung manakanakang pag-ulan, nadatnan kami ng manakanakang pag-ulan dyan sa kapabansang lansangan ng Barangay San Juan, Siyudad ng Ilagan. Yung manakanakang pag-ulan niya po Colonel Jimmy Garrido Circuit ni zero visibility mitidala ni nagpigsari tutudo dito yamakon ko na nga manakanakang pag-ulan ay atindog apo nga kilometro nalpasan di manakanakang pag-ulan idi sumbrik kami ti may nga barangay ni awamit pulos ka na nagbayad ni highway na awam makita mga kuri sang kabasit nga parang tudo na iso neta apon yamakon ko na nga manakalakang pag-ulan ti Pag-asa ngayon tunubigat apo Friday or Saturday kung nadang sumrikin apo iti Philippine Area of Responsibility nga iti agnagan ti bagyo nga Rolly itinagan ti bagyo nga sumrik either tunubigat ti Rabi or Sabado iti bigat kung natin Pag-asa the latest one ket mabalik sumrik kanu apo sumrik kanu nga apo iti All Saints Day. Maybe it's on November 1. Well, whatever it is, we must have to be prepared. We must have to prepare whatever the scenario na darating or dumting iti pa nagsangpot ni
ni dito yung bisita tayo manin nga ni Rolly, ni Bagyo nga ni Rolly. Sapay ko ba Rolly? Ta ores sumbrik ka iti Philippine Area of Responsibility, daw-dawaton miking ka niya. Ta especially nga tayo kararag kani apo nga man nakabalin kani apo Jesus nga sapay ko ma na dito pa nagsirik ni Rolly iti Philippine Area of Responsibility tayo dito Pilipinas ket han kumamit apo nga nga gibati iti problema manin iti Pilipino tanagado karon problema tayo gitayon nyo di kinta nagdakkel apo iti dakkel apo iti disgrasya o ti imbati na nga problema adda na po iti if my memory serves me right, because I'm not yet on a senior citizen like Edwin Asis who is more than 60 years old gakunana kat naakot na kano diyan nila baana di kalmanin nagplansya lang takano ti aramay din natata well and good ani Edwin gamin ket more than 60 detan senior citizen sunan so ngano makita yu sunapod na palengke no makita yu manapo nga sabsabat yu ket na imbag nga bigat lolo ko na yon ta awatin yun ta senior citizen nga ro din na uray man pay ada sa kabaset nga kwa amo yun dumagamin ket dagiti lolo kay ada sungit-sungit na baset so nga awatin nyo basetin ha nang laking kada kayo dita palengke kaya hanamit amo ni agungit deta hanamo ni agungit deta ngem no nadanak kita na nga agsidnabat ti kidaynan awatin nyo na po ta lolo deta kastamit kay ni Colonel Jimmy Garrido dalang kayo ay well, good morning po mga kadiwa. Muli po, ito yung lingkod, Conrad de los Reyes. Samahan po ninyo ko hanggang mamaya po 8:55 in the morning sa isa naman pong edisyon ng ating programa, DY Patrol. Morning edition dito pa rin po sa inyong himpilan ng MBS DWDY 1107 sa pihitan po ng inyong mga radyo. So, mamaya-maya ay titingnan natin ang ikangay mga latest development as far as Typhoon Rolly is concerned sa pamamagitan po ng ating ikangay kaibigan from the Pag-asa dyan po sa Maichaga, Isabela na si Engineer Ramil Tupil na kung saan inaasang papasok po sa bansa bukas tomorrow is Friday sa ating PAR at ang bagyong si Rolly na kung saan posibleng ikangay tahakin ito ang Luzon sa panahon ng pagdiriwang ng undas. Namataan ang bagyo sa layong 109 km silangan ng Central Luzon, taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 76 km per hour at may pagbugso na 45 ba o 65 km. O, tingnan natin mabuti kasi merong mga anong ginawa si Edong. 45 km per hour. Kumikilos ito ng mahina. Pakanluran. Silagang Kanluran, papasok sa Philippine Area of Responsibility. At ito ngang si Rolly, ngayon pong Huwebes ay inaasahan po na nandiyan na, papasok na siya. So, let's welcome him with a big bang. Pero wag siya magbibigay ng big bang sa atin. Kawawa na, hindi na tayo makarecover. Sunod-sunod na itong mga kalamidad natin pong ikangay nararanasan. Especially yung ating mga farmers, alam nyo ho ba, na speaking of farmers, sabi nga po natin, ay nakita ko natin yung mga ilang mga palay po nila, dapa, as in, nakadapa, as in, ay nakarubrob iso amin tatapos madapay makita nga agi bilbilad iti pagay na nakagisgisitin apo kasanong orgatangin mit deta iti 19 plus 2 21 pesos and 50 centavos ay na apo baglang ta dati oris ang kabasit maket adara ramid di provincial government of Isabela nga makatulong kadagiti apo manlalon tayo nga nangruna kadagiti farmers tayo ang ako na di board member Edward Isidro iti ikalimang nga distrito iti probinsya ti Isabela nganit iti awag na kanya na no makita na suna board member hep hooray dakil apo iti panang respeto da kadagiti members of the Sangguniang Panlalawigan gapota isuda apo iti agar-aramid kadagiti duduma apo nga ordinansa nga makatulong kadagiti kailian tayo nang nuna apo ni Apo Vice Governor Faustino Boji III kay Governor ni Governor Rodito Albato dawaten na iti panag-aprobar iti Sangguniang Panlalawigan Isabela kani Apo Vice Governor Faustino Boji III nga may kan na po suna iti gundaway nga may kan iti tulong o ayuda dagiti apo manalon tayo isuda board member Don Di iti 5th district kay ni board member Edward Isidro kaya dagiti duma pa nga natataraki nga board members iti Isabela
ket agaprobar da apo iti isang ordinansa or resolution sa tangdang doon kita apo dagdag presyo para dagiti apo mannalon. Tama kita tayo met dagiti apo mannalon data apo danag adu ti agsangsangit nako nadak na DJ kasano kami di nakaapitin kasano kami makapagbilad na ang tutudo met awam met ti mechanical dryer na mabalin nga pangipalan kadagiti pagpagay da. Iso nga makita din may sangal doon, lumabasak kita from Cagayan to Isabela. Ada abo dagiti duduma ida nga pagpagay nga nakabilat, nakanisnisitin. Ada pa iti duduma nga hampay nga naapit. Nga makita mo, ayan iti talon da, natumba aminin. Danag na rin indakil nga problema dagiti apo manlalo da. Ngayon, uray no kasta, life must go on, move on. Kamo tayo met, no kasano, nga nalalaing dagiti apo mannalon tayo nabayag nga dagiti nga problema ngem kita pa lang apo dagiti apo mannalon tayo uray inyat tirigat nakatakdir da pa lang apo uray yu kukwa da nakatakdir pa lang di ba apo BM Edward Isidro, good morning ha si Bear Bomber Hepe Puray ha good morning din dito kay Hitler. Itong si Hitler na to wala naman tong itong si Hitler to wala naman siyang tinatalon niyan maliliit lang luba ganyan lang kalaki. Si Rodi A. Tulyao, good morning ha. Good morning din kay Lucky Six who's watching from Hong Kong. Si Gina Urinya. Good morning, Reggie Casabar. Natuyo na po kahapon, maplansya na lang. Sabi ni Edwin Asis. At sabi naman ni Kagawad Marvin Reyes, Okna Labada, nagpa-laundry na daw siya. Dadang. Sige nga ron, makamukit naman ang biyag ko. Kay Remed nga po San Jet Boss ang ngadanan na imbag nga morning nga amin dito. Sige Pisyong, naglabakan Pisyong! Maglabakan! Ni Manong Kaloy, problema to, itado problema lang to, baba. Suka ka makapaglaba, suka si Kapisyong, labakan, doon ka naka-duty. Dadang kayo ha, kunayumit lang ha. Saka abon Jimmy Garrido, ayaw mo tata. Awang kami dito sa Santiago. May napalam. Nag-beat ka man dito sa Santiago. Pa-shoutout do. Kada ate Isabel Carmen. Shout out. Kay Ayos Manang Isabel Carmen. Kay Lina Nonan. Geraldine Lea. Kay Geraldine. Kay Lea Marina Manzano. Dayan Mauricio Bergonio. Ay kaslaman mo kami dagiti ket member ko ide. Iti Federation PTA iti Kawayan City. Naimbag nga bigat yo amin na po kadagiti kabats ko nga nag-opisyal apo iti Federation na po iti Parents Teachers Association iti City of Kawayan. Naimbag nga morning yo amin na po sapay ko matanda kayo iti nasaysayaat nga panagbiag. Sapay ko tamalagip dakbet nga ikan iti usang kabasit nga gulay. Dalag. Good morning AJ Perez. Good morning. Good morning sa mga Tagalo na rin. Good morning kay Manang Esther Bala Bautista. Hello Manang. Naimbag nga morning. How are you? Pagdar. Baka madamdamak di. Mamaya, hindi nyo pa alam. Bawal na po. Sarado na po. Baka po kayo masita ng mga kung sino-sinong mga Poncio Pilato na naatasan na maging gwardiya sibil. Maging gwardiya sibil ng mga sementeryo. Sapagkat effective today until November 3 ay sarado na po. Hindi bukas po sementeryo, pero bawal po ang pumasok ngayon. Sapagkat ito naman po ay isa po sa mga ibinaba po kautusan ng Interagency Task Force on Infectious Disease na kung saan ito pong araw na to, October 29 hanggang November 3. At alam naman po natin kapag November, pinag-uusapan po dito ang undas. All Saints and All Souls Day celebration. At kapag ganito po, alam naman po natin na dagsa ang mga tao, dagsa ang mga tolay sa mga simenteryo. Kapag dagsa ang mga tolay sa simenteryo, wala na po yung tinatawag na SODI. Ang sabi SODIC, ang sabi ni Manong Ding, social distancing. Wala na po yun. Kapag wala pong social distancing, kahit naka-face mask ka, naka-face shield ka, danag. You know why? Sapagkat syempre, andyan pa rin po yung anak ng teteng na hanggang ngayon. Siya pa rin po ang laman ng mga balita, not only nationwide, but
worldwide. Buong bundok balita. Ito pong si COVID-19. Kaya nga po, ingat. Kaya po yan po ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit po na pinasara o pinagbawal, ang pagtungo po, pagpunta po sa sementeryo upang ikangay nagiging tradisyon na kasi natin na dalawin, bisitahin ang ating mga mahal sa buhay na nauna nang yumao sa atin sa kanilang mga puntod in their respective tomb raiders. Naalala ko tuloy si Tomb Raiders na si Jolina. Jolina ba? Si Jolly. Angelina Jolie. Sino? Angelica Jones. Iba naman yun. Wala ka talaga mo. Yung aking assistant dito lumilipad din. Pero kiddingly aside, let's be serious. Ayun serious ako ngayon. Ayun. Alam mo ninyo, bawal mo muna. Dito ako makapag-serious pa rin. Wag daw kayo pa ikangay magtungo po ng sementeryo ngayon, ha? Sapagkat tulad po na nabanggit, bukas po ang sementeryo, di ba Manong Arnold? Maski buka ang sementeryo, ari nga pwede. Madalago, hindi po pwede. Ari na kamong patalungan. Kung na natin ibanag, tagafuta, gato na po itaday nga order, nga nagafuta Interagency Task Force on Infectious Disease, pero kunwari, ari nga umaru. Tandi ka nga umaru, imakan na, o aru pabalin to COVID-19 patient. Amuno gamot sa cemetery, magdiriko ka mo. Makakaso nun magdiriko ka mo, awang nga na, nabaling nga na, so nun bek mo tambalay, no, ari do mo danal kadiko, no, ega sigo ikuana, ega ibalod na to COVID, ay su, daanag. So ayan po, no, hanggang November 3 po, bawal po pumasok po, muna pansamantala sa loob ng sementeryo. Kaya nung nagdaang araw, napansin natin, napakarami pong mga kababayan natin, ang sa mga public cemetery, bihira yung mga nakikita natin, na nagtutungo. Pero sa private, napakarami na po, no. Yung private nga po, nakita ho natin, mga private mga cemeteries, yung mga dyan, ay nakita ho natin, napakarami po yung mga naunang situngo na po para dalawin po at mag-alay po ng bulaklak at mag-alay ng dasal sa mga nauna na po nilang mga mahal nilang mahal nila sa buhay na nauna na nga pong yumao, at doon nga po talagang yung pong tradisyon na yan na pagiging isang Pinoy natin hindi pa rin po nawawala. Na yan po naman isa sa pinakamagandang ugali na meron tayo, despite the fact na whatever it is, kapag ganitong mga araw, ganitong mga buwan ng November, hindi natin nalilimutan na gunitain ang ating mga mahal sa buhay na nauna na pong mga yumao pumalaw. Okay? So, ang oras natin, Apo J. Dizon daw, na isa po sa amin pong major sponsor sa darating po na Swerte sa DY. Tama ba sigaw ko? Camp December 18, courtesy po ng Best Cafe, na Best Cafe 8-in-1. Hindi pa pwedeng gawing 8-in-2 para yung 2 pampapogi. That will be on December 18. Kaya po yung gusto mong magkaroon ng brand new motorcycle, single motorcycle, nasa halagang 10 piso, magkakaroon ka po ng igangay tricycle. Kapag ikaw po ay sinuwerte, sa amin po, swerte sa DY Draw, ang kaugnay naman po ng aming ika-30 anibersaryo. 30 years na tayo, no? Tanda ko na rin pala. Kasi nung pumasok ako rito, 10 years old ako, plus 30, 40 years old na. No, mamati ka, Steve Romero. Danag. Manang Julia, good morning. Ano Manang Julia Sarmiento, dita San Francisco. Live from San Francisco. Kita minta, makad kadalon di Facebook tayo San Francisco. Kita San Francisco. Barangay San Francisco, City of Kawayan. Kala nyo, San Francisco, California, USA. No way! Ay, meron si Emilio Dumawa Babara, nasa San Francisco yun, US of A. Yung aking batchmate from the city, from Ilagan before, Ilagan,
Municipality of Ilagan before, but now the City of Ilagan. Yan yung mga yan yung mga taong talagang kapag may tiyaga, may nilaga. Kapag walang nilaga, walang saging. Wala ring ikangay, kamuti. Yun namang nilalaga namin noon nung aaral kami, kamuti. Saka saging, baon namin papasok ng school. And kapag papasok kami ng school, we are walking almost 2 kilometers away from our school. Hindi, 1 kilometer lang naman. Nilalakad namin, walang tricycle, walang ay naapo. Ngayon yung mga bata, pupuntahan lang dyan, pabilihan mo lang ng ice, pang tricycle. Sasakay pa ng tricycle. Danag. Okay, so mamaya ho ng konti mga kadiwa, ay babagi na natin sa inyo ang ilang pong mga mahalagang mga impormasyon at mga balita, especially nga po, ito nga pong ilang mga naging kaganapan sa ating pong lalawigan ng Isabela, ito pong mga nagdaang araw at kahapon. Abay, dyan daw sa bayan ng Alicia, meron pong nangyaring bang-bang. Meron pong bang-bang-bang. Lumabas na naman po ang pagiging ikangay magagaling at mahusay umilang sa bala ang ating mga pulis. Dahil nga po sila ay hindi po nagawa umano na makapagputok ng kanilang kalaban. At dahil mabilis sila para silang si FPJ, yung kanilang kalaban na nagtanggang sila'y barilin, na unahan nila patay. Alam nyo ba kung saan tama? Danang, sharpshooter talaga mga pulis. Sa ulo lang naman. Babalik po ang ating programa, DY Patrol Morning Edition. Magbabalik po tayo, promise.
Ang oras o mga kadiwa sa himpilang ito ng NBS DWDY. Aktibong kasabi po tayo ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. It's eksakto, alas 8 po ng umaga. At sa ating pagpapatuloy sa ating programa ngayong pong umaga ng Thursday, October 29, 2 days na lang po, tapos na po ang buwan ng October, papasok na po tayo sa buwan ng November. So ibig sabihin lamang po niyan mga kadiwa, ang countdown natin before Christmas, it's Christmas Day, before ang Christmas Day. So 3 plus 30, 33, plus 25, so 58 days na lamang po ang countdown ho natin so before Christmas. So magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Christmas. Sana everybody will be happy again and again. Kahit na ganito po meron po tayong pandemya ng COVID-19, we still have to be happy. Ay po. Oy, sa atin ho nga katulad ng akin nabanggit po kanina ay meron pong nangyaring bang-bang Mohan, no? At meron tayong nangyaring kaso po ng shooting incident involving itong allegedly po yung mga drug pushers sa laban po sa mga tropa po ng ating gobyerno na pinagsabi ng pwersa ng PNP. Sa nangyari nga pong bang-bang, isa po ang patay, habang isa ang nahuli matapos po mauwi sa enkwentro ang inilatag po na bypass operation ng mga nabanggit na mga otoridad sa may barangay Antonino, bayan po ng Alicia Isabela. Na sigun kadagiti impormasyon ngayon tayo na dakamat kani Police Major Major Tion, iti Chief of Police iti PNP Alicia, dijay natay yari inatay nga suspect nga kinagidang nanlaban nanlaban umano ay nakilalang si Joseph Cordova. Ano pa lang to, no? 25 years old. At ito po ay taga Cabatuan Isabela to, taga Barangay Saranay, Cabatuan Isabela. Analisa, ay hindi pala matanda, hindi pala sa 25 years old. Kasi if I remember, mayroon ako na-remember na meron din nangyaring bypass sa akin pong barangay, dyan po sa may Purok Uno, Barangay Tagaran. Nung last month lang po ito, I think taga Saranay, Cabatuan Isabela din po yung nahuli. So again, ito pong, ito naman pong isa na naman pong drug suspect na napatay po sa isinagawang bypass operation ng PNP PDEA at ng PNP Alicia dyan pa sa may barangay Antonino, Alicia Isabela, ay taga barangay Saranay, Cabatuan Isabela na si Joseph Cordova. At yung pong isa naman na kasama nito na swerte naman na hindi nanlaban, siguro walang dalang baril, siya naman po ay nahuling buhay. At siya ngayon po ay nasa pangangalaga o nakapiit po pa rin hanggang ngayon sa may PNP Alicia Isabela, habang inihanda na rin po ang kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 20 paglabag sa Republic Act 9136 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 laban sa kanya. Laban dito po kay Patrick Carlos Gatan. Si Patrick Carlos Gatan ay 38 years old, driver at residente po rin ng taga Cabatuan Isabela, but he is from Barangay San Andres. The other one, yung pong namatay, taga Barangay Saranay, Cabatuan Isabela, na si Joseph Cordova. Ayon po kay Major Chon, nagsagawa po sila, nauna po silang nagsagawa ng test buy. Kumbaga, bumili po muna sila. Nag-test buy po muna sila sa dalawang suspect nung pong araw ng Monday, that is in October 26. So, nung binentahan sila sa test buy nila, nag-positive. Okay. So, okay lang ngayon. Kumbaga, pinasakay na talaga nga gusto sarda. That was in October 26. So, nag-positive na talagang isudakit, agidurduron. Ano ba ito ang tulak sa Ilocano?
Di ba tulak agidurduron? Agidurduron. Excuse me, sandali lang. Inom muna ako. Natatawa lang ako. Sino dagiti mas nakut ko kuwangag sa oti Ilocano, kadagiti ang dingding man. Kadagiti ang buybuya man. Ano ba, anya iti Ilocano, iti tulak? Di ba agidurduron? Agidurduron. Gulik kay basit. Uminumak lang kape. Best kape niya. Courtesy ni J. Dizon. Dadang. Uring dalong pa lang ito. Baka lang dati kape ni J. Ang balik ang kape. So, hindi na Monday, nagsagawa po ng test buy ang PNP PDEA sa nabanggit na suspect. That was on Monday. No? So, nag-positive po naman yung po ang kanilang ikangay ginawang test buy. So, dito, pinag-aaralan nila yung galaw. Alam nyo naman na mga yan, siyempre, PNP kapag nakita pong naging positive na po yung kanilang mga ginawang test buy, nagsasagawa ho yan ng surveillance, and then after the surveillance, followed by another test buy o bypass operation na. So, dito nagsagawa nga sila ng test buy sa dalawang suspect noong araw ng Monday at nag-positive nga po. So, muli po, the other day, so noong October 28, kahapon, nagsagawa na ho sila ng ikangay bypass operation. Muli silang ikangay naglatag ng anti-illegal drug operation. At ito po ay kahapon, October 28, na nagresulta nga po sa nangyari nga pong madugong armed encounter. But why madugo? May dugo Sabi lang, ba't madugo? May dugong lumabas Binaril mo, di siyempre, may dugo, patay. O di, ano yung sabi? Madugo. Kayo talaga, kailangan ano yung mabuti yung mga sentence natin na para hindi tayo, di ba? Madugong enkwentro. Na naging dahilan nga po sa ikangay pagkakamatay ng nabanggit na suspect na si Joseph Cordova. At nahuli rin po, positibong nahuli rin po Cordova ang isang pakete na naglalaman ng umano'y pinatuyong dahon ng marijuana. So, Mary Jane ang tawag doon mga bata, Mary Jane, marijuana. So, at positibong nabili kay Cordova ang isang pakete na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana. Na-recover din sa kanyang pag-iingat pa ang dalawa pang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang marijuana at mga marijuana seeds na nakalagay sa ilang Tupperware. So, ibig sabihin, marijuana lang ang tinda nito. Mary Jane. Sabi sa amin ng bata kami, bro, you want MJ? Di Michael Jackson? No. Michael Jordan? No. What? Mary and Jane. Si Mary at saka si Jane. O ba, isa lang kaya. Sabi ng classmate ko, isa lang kaya ko. Hindi ko kaya ng dalawa. Dalag, di ba malang LD? Ay, naafu. Kaginatanggat estudyante. Balong. Yari ko, yung classmate ko. Balong nga, balong, wag ko na sabihin, Albaro yung pinido. Sinabi ko rin. Taga-barangay Bagumbayan. Pero na siya, pamilyado na, mabait na yun. Nagkakaanohan kami din sa school. May tambi ka kuha ngayon. May tambi. Nung karawan, mabalik kami mag-basketball. Mabalik kami mag-basketball doon, gafo kami sa eskwela. Basketball, arubang na center din basketball court pagayari. Ari pa ito parke. Itading nga o marani nga pang malalako ka pa kay. Anet! Bumo dali ta kabulo mo no kaya na si MJ. Kaya mo MJ. Ani MJ Michael Jackson? Ari Michael Jordan? Ari po yan, MJ. Si Mary Jane. Si Mary saka si Jane. Ay sus, gwa ko na. Kaya mo si Siman. Si Siman ko yan tuwa. Ani na mababa lang yan dua lang. Pa si Sim na yakan. Kining, ko kaya dua. Kaya kagyan si Mary Jane, marijuana. Ay naapo. Kinatos na nakakabulok ko ulit. Sige na nga tuk! Ulo ta ulo. Ani na mababa. Ani ko mo. Ani ka amang yusa. Ay mo, buto na itong kaginong marijuana. Pinakastado na nga. Ganasi ko si Maria sa kasiwana. Hindi na luso do yan nga. Ay da lugo nga ko. Ay
ay da lugo nga magugugugud nga mag-isa to naton tangga. Iya, dadali barkada tangga. Ani na mababulog na niya kan no makabulod na tambo na to. Afu, danog ko irangay kaniyama da. Ay na, ang ibig ko sabihin dito mga kadiwa, ito pong marijuana kasi noon, ito po yung sikat noon, tunot wala pang shabu-shabu, ha? Marijuana, kapag pinag-uusapan, gusto mo ng MJ, sabi nila, gusto mo si MJ, sabi nila, pag sinabi mong, yes sir, babali namin, kunam ka, madamdama, ang dati may iawad na king nga, tapos ang takapay ni Lola kini, taapay ka nung mapukpukaw, nagiti pa yung ano niya, yung pag ano niya sa sigarilyo, tabako niya, may ginaganon tabako niya, oh, tapos ginaganon, binibilot, ano ba tawag doon sa palara? So, tanday lang long. Danag. So, ayun, yun po. So, sabi naman nga noon, in fairness, I don't want to be hypocrite. Nakatikin din naman ako nung minsan yan. Nung talagang hila sila ng hila sa akin, pero graduating na rin ako sa pagkukuloy yun. Graduate na pala ako. Kinabukasan graduation namin. Saka lang ako nakatikim yan. So, parang pakikisama lang. No? So, wala namang So, kung talagang aabusuhin mo sa sarili mo sa paggamit na that was noon, yan, talagang ako naman ng Diyos, lahat ng mga barkada kong gumagamit yan, matino naman, except for one, na nauna nang sumakabilang buhay, dahil sa pagiging aside from marijuana is kaya partner sorry sinasabayan pa ng yung mga carbocysteine ng mga gamot-gamot na pang high ay na po kaya suki siya ng mercury noon. yung basta merong bote na iniinom mo sabi nga nila kasabihan nga po niyan walang kapag if you use drugs you die young, you never kapag gumagamit ka daw ng droga hindi ka daw po tumatanda, hindi ka tatanda. Totoo po yun, hindi ka po tatanda kapag gumagamit ka po ng droga, hindi ka po tatanda talaga. You know why? Because you will die young. Di ba? You will die young. Kita mo to ngayon, he's only at 25 years old. If sabi nga ho natin, the story is true, nobody can deny. We cannot do anything otherwise. Sapagkat, ang sabi nga po nila, kapag sa mga itong mga bagay, hindi ka po ngay magtatagal sa mundong ibabaw kapag kayo po ay gumagawa ho ng hindi maganda. Ang paggawa nyo ng hindi maganda, ang aanihin ninyo hindi rin po maganda. Katulad yan, kapag tayo nang nangyari, buhay nyo, buhay ang nawala. So dapat po natin na ikangay tignan po tayo lahat. Ibang lahat po ng mga dapat natin ginagawa yun na ayon po sa kautusan ng ating dakilang lumikha ng ating Panginoon Diyos at mga lituntunin po ng ating batas para everybody will be happy, di ba? Tuloy ko lang, samba ko humantong. Ito si Cordoba daw po, ayun nga po, ito po ay nasabi po, kaya po siya namatay, nakipagbari. Tinangkado po niyang barilin, yung pong mga pulis na nagpanggap po ng possum buyer. Nakatunog daw po ito na yung kanyang mga katransaksyon, ay isang otoridad. So, yung pong kasi, ang istorya nito ganito pa para lang maging malinaw po. So, nagkaroon ng dito, nakarating sa Alicia Isabela, kahit sinakay pa ng suspect, yung suspect yung bumibili ng droga. So, pagdating po ng Alicia, doon na po sa nabanggit ng barangay, doon na po nagkaroon ng transaction. Siyempre, hindi niya alam yung dalawa, may sumusunod na sa kailang mga otoridad. You don't know na yung mga katransaction niya ay morning po ma'am, dito na meron mga katransaksyon niya mga otoridad. So siyempre sinusundan, nagkaroon nga po ng chasing yung mga sunod-sunod na nakarating sa Alicia. Okay, doon na nagkaroon na ng ikangay bentangan. Nung kabentangan, nung medyo nakatunog yung suspect, may dala daw siya baril sa kanyang sasakyan. Bubunot to. Yung pagbunot niya, hindi niya naiputok. Sabi ko nga sa inyo, naunahan siya ng mga pulis. Dahil yung mga pulis natin, mga Fernando po Jr. yan, FPJ, mabilis bumunot ng ganun.
Ano yan? Bypass D. Saan? Kawayan sa Mati. Yung sa Kawayan meron tayo. Ito rin yung minor de edad sa Kawayan. Ay na, apo. Ay na. So, nang bunot, ay na, apo. Naunahan sunod si pulis. Pinaltugan na. Amoy ni tama na, ulo. Yun ang sharpshooter. Magaling sa magaling markmanship yung pulis. Caliber 45 na baril yung ikangay na ginamit ng suspect sa Ford Ranger ng kanyang sasakyan. O Ford Ranger ba yung sasakyan nito? Anong kulay? Baka kilala ko. Ay na DOA daw siya. Na-recover sa crime scene ng isang caliber 45 na baril na ginamit ng suspect at Ford Ranger ng kanyang sasakyan. Kinupirma din ng PNP na si Cordova ay dati na rin pong may kaugnayan sa paglabag sa RA 9165 sa Tinglayan, Kalinga. So imbag lang ni Kagawad Gonatise, ni Sani Gonatise ket itibisyo bilang ket uminom tinanong nga nalamis. Yes sir. Ngem tidibagin nga ima na ket dibagin nga imami. Nalamis nga danong ket dibagin nga ima nalamiis nga puraw. Nga na-ice na. Pampaikat ni lamiis. Ay na, danag. Sige. Iso nga mo ti moral lesson dito. Kunada nga ro din. Do kayat mo pa nga do kayat mo pa iti mangan iti naiibas ida nga sida kas bagoong nga anda iti bagoong ti sidam ngem iti sida ti bagoong nga sidam ket isawsaw mo lang mitgayem iti pagsawsawam iti ay na inihaw nga dalag ket inihaw nga hito ay na nag-imasin ti panagbiag agal musal ka iti makunkuna nga Blue Marlin iti bigat apo anya nga panagbiag detan alam mo ba kung ano yung Blue Marlin na tinatawag ko ikaw Mohan murang-mura lang ang Blue Marlin kapag ako bumibili almusal ko sa umaga that is only 25 pesos ang Blue Marlin yun 5 piraso yun danag. Kita niya may imas ka man ang biyag ko. Kuri lang Blue Marlin almusal ko. Ken golden fish. Iti bigat. Ay na. Iti golden fish may yun ang ina. Iti 140 golden fish gamin magadgatang iti 30 pesos. Iti 1/4. Iti may 1 kilo 120. 120 pesos ngem. Talagang imasik iti mga ti golden fish ti bigat. Or Blue Marlin ti bigat. Kaya po, imakon ko na nga dijay tinapang sa sangkabasit nga dijay supot yun ang Blue Marlin tapos yung golden fish that is tuyo danag di ba ay naapo kayo alag subliak kalpasan sa bulong palagip sa mga naghahanap na electrical rewinding shop. Oy! 20 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Oy, magsamantala na kayo. Kayo mahilig magsamantala. Samantalahin nyo na.
Samantalahin nyo na po magandang araw ngayong umaga. Napakaganda po ng sikat ng haring araw, no? Hindi bali itong si Leia, si Leia Gutierrez Dagyo, wala. Kahit magandang panahon to, di nagawag maligo to, di naliligo to eh. Ew! Doon lang dito sa estasyon niya, di mo bakit ang maligo yan? Ew! Hindi ka naglalaba yan eh. Ew! Nag-scene, sabi niya, hello, Elapot. Ikaw nga, epot. Danag. Baka meron ka stock pahingi naman. Nang alin? Tuyo? Wala lang nga, mahal ang tuyo. Ikaw naman. Ay, napo. Baka doon meron akong stock, sabi ni Alex. Alejandro Blas na ko na junior. Yung kapitbahay mo nag-birthday isang araw, di ba? Di meron siyang stock. Ay na po, speaking of drugs, dito naman duwa nga natilyo da. Dito may sa San Mateo, dito may sa Kawayan. Dito drug bypass operation ken aramid po dita Antigua, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Sa jay pagtaingan o compound iti agnagan nga ni Bobby Remio. Iti compound lang ni Bobby Remio hanga suna apo iti natiliw. Iti compound na iti suspect at nadaan nga agnagan naamuan nga agnagan iti Emerson Manuel Jr. E. Aquino 30 ket inim nga tawon ada asawa na tourist driver ket taga Purok 6 Sinamar Norte, San Mateo, Isabela. Isuna ket na adasuna ijay listahan nga makunkuna. Siya po ay nasa order battle o ng hindi naman battle kasi kung battle kalaban, gera. Adasuna iti regional priority target iti PDEA Region 2. So, kasano nga napasama iti insidente? Ito na po ang kwento. Makinig ho kayo. Bakit ba? Hirap ng buhay kasi, ano? Kung ano-ano tuloy yung mga naiisip ng mga iba na, pero hindi ito dahilan eh. Kahit anong hirap ng buhay, hindi ito ang dahilan na magtutulak sa'yo na gumawa ho ng masama. Kaya nga po, dapat susin nyo, kahit mahirap po ang buhay, kung ikangin na pagtsatsagaan po natin ang hirap ng ating buhay sa pamagitan po lamang na makontento tayo kung anong meron po sa atin, kung anong meron po na nasa harapan natin, kung anong meron man ang binigay sa atin ng Diyos. Ang sabi nga po ng ating dakilang lumikha, tama ba ako, Mohan? Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Di ba? Kaya nga po, hindi ko nagiging rason dito. Ang pinasabing mahirap po ang buhay, kaya ako po nagawang magtulak ng droga. Ulitik, anya maligye tulak iti Ilocano, agidurduron ti droga. Agidurduron ti drugs. So, to cut the story short, ito nga pong nangyari drug bypass operation sa may bayan po ng San Mateo, Isabela. Ito pong isa ho sa ikangay na nasa RPT o Regional Priority Target ng PDEA ay ng Region 2. Siya po ay nahuli po sa isang nagawang drug bypass operation at nakuha po sa kanya ng mga police po sa bayan natin ng isang suspected shabu na nagkakalaga ng 1,000 piso at dalawa pang heat shield of transparent plastic sachet ng magsagawa ng pagsesearch pa sa kanyang katawan. So nakuha pa po, naka-recover pa po ng ilang mga 4 pang piraso ng subali 6. Yung 2 benta niya, yung 4 nakuha pa sa kanyang pag-iingat at nakuha pa rin po ang Android phone na ginagamit niya sa kanyang mga illegal na transaction. At buti nga to, di nanlaban kung nanlaban to, parehas din siya ni yung nangyari po diyan sa Alicia, si 25 years old, ano ba pangalan nito, naalala ko na si Joseph Cordova, di ba? So buti naman hindi siya nanlaban, kundi nanlaban sa ulo rin ang tama nito. Ay po. The virus man in the place of operation under supervision of so may nagset yung pong pagkakahuli po sa kanya at saka yung inventory, witness din ho ng ilang mga katauhan katulad po ng isang major representatives,
Barangay Kagawad, at and other officers, si Clarice Puruganan, DOJ representatives. At ayan, at isang media. Ayan. So, Kagawad. So sila po yung mga nag-witness doon po sa doon po sa inventory na nahuli po doon sa suspect na ito nga pong si Emerson Manuel. Dito rin sa Kawayan, minor ho ito, 17 years old po, isang isa binata at taga San Fermin, Kawayan City. Ano ba naman yan? Siya naman po ay nagtulak ho ng nagtutulak din po agidurdurun mit lang iti marijuana. Hanga siya po. Dried marijuana mit idurdurun na nadutalan na kanya na di marijuana o hindi po didinla ko na yung marijuana iti may isang pulis ang naging ko kunamit nga gagatang awanin tinaarabid na dito 17 years old taga Purok 5 San Fermin Kawayan City naalala po suna iti may isang white aluminum paper nga dana po iti marijuana leaves. Yung marijuana leaves kasi pag leaves kasi ganoon. Pero ito yung mga marijuana leaves na nadurog-durog na ginawa ng sigarilyo. Ganun na yun. Ba't ko alam? Kasi ganyan nga noon. Yung una ko natikman, di ko ba? So, ayan, laking pagsisisi ng bata 17 years old. Sana, available naman siguro to. Maliit lang na ako, marijuana. Pero sana, sa bagay, sabi niya nga po, sa kanyang paglaya, kung sakasakali, talagang iwasan na niya yan. Ano niya lang daw yung pagtutulak ng marijuana sa pakikibarkada. Yun na nga masama Kaya nga po, again, pipiliin po ninyo yung pong magiging barkada ng inyong mga anak. At kayo naman po, kayong mga binatilo, pipiliin nyo yung mga barkada ninyo, yung mga good influencer, not bad influencer. Speaking of San Mateo, meron pong nangyaring isang krimen naman. Danag. Sana mahuli na po yung gumawa nito. At pagkatapos, pag nahuli po ito ng mga otoridad, at sana, kung pwede lang, kung pwede pang gawin ito sample lang. Kung sample lang naman. Kapag nahuli, kung manlaban, edi lumaban din kayo. O pag tinaman sa ulo, edi patay. Alam ka naman mabuhay pa. Knowing ang mga pulis, magagaling ang mga sharpshooter. Kapag nakita nyo at nahuli na po ninyo itong suspect, pag huliin nyo po siya ng buhay, kapag hindi po siya magre-resist. And if he will resist and he will manlaban, he will fight you to the end. No choice. You must have to defend yourself. You must have to bunot-bunot your baril and aim your baril and then make it bang-bang. At kapag tinamaan, kailangan yung bang-bang, gamitin nyo yung pagiging marksmanship ninyo sa pagiging pulis. Kailangan ng tama. Kapag may baril, always shoot him first doon po sa kung saan po siya. Yun ang maturo sa inyo Barilin kung saan yung mahinang katawan niya na maaring magpatumba sa kanya na hindi na siya makapag-responde. Pero kung siya ay may anting-anting na kapag dami ng balang tinama nyo sa kanya kung saan siya pwedeng pilayin, sa ulo na. Sigurado yun. Bingo! Pag sa ulo, danag. Patay kang bata ka. Ito ang binabanggit ko, mga digawa. Bago tayo mag-commercial. Isa naman po kasing karumal-dumal na krimen po. Wawawa lang. Ang biktima po ito ay isang dalagita. Dalagita po. Morning, Michael. You're late. Mr. Pagirigan. Dalagita po yung biktima. Ito naalala ko kasi dati akong city information officer ng hindi pa city, ang city of Ilagan. I was an employee of that local government unit before, way back 1989. That was my state. Naging information officer ako dyan. So, yung boss ko noon ay isang mayor. OIC noon. So, whatever. Galit na galit sila sa mga ganitong rapists. Mga rapists. Kasi bakit rapists? Yung pong kasing bangkay, isa pong bangkay ng dalagita dyan sa San Mateo, Isabela,
natagpuan po ng ilang mga residente doon. At anong investigahan ng PNP, abay pinaniniwalaan po ito. Meron po silang teorya. Their theory is malakas ang kanilang hinala that this victim na natagpuan po, na itinapon po sa isang creek, diyan po sa may barangay Belia Luz, San Mateo, Isabela, ay a victim of rape. Maaring hinalay daw po ito. So, sa istorya, na natin po napag-alaman, na nakuha po ng ating NBS Newsroom, pininiwalaan po hinalay ang natagpo ang bangkay ng isang dalagita sa isang creek sa may barangay Belia Luz, San Mateo, Isabela, kahapon po. The other day, that was on October 7, the other day, ayon nga kay Police Major Darwin John Urani, ang COP ng PNP San Mateo, Isabela, ang biktima ay kinilalang si wag na natin banggitin yung pangalan, Princess na lang. Kinilalang si Princess, 13 years old, isang grade 8 students at residente ng Purok 5 sa nasabing barangay. Ayon kay Police Chief Major Urani, natagpuan ang bangkay ng dalagita sa isang irigasyon na good morning, Ma'am Ruby. Ma'am Ruby Maor ng SDO Kawayan City. Magandang umaga po, Ma'am. At ito, ayon po sa mga nakuha mga information, natagpuan po ang katawan ng dalagita sa isang irigasyon na kung saan yung pong damit niya, yung especially yung pang-itaas at pang-ibaba ay wala nang saplot ang bata nung matagpuan po ang insidente. So before the incident, ang sabi nga po nila, before the incident ay sa pagkikipag-ugnayan ng mga otoridad sa kuya ng biktima, iniwan daw po nila ang dalagita sa kanilang bahay upang samahan ng kanyang asawa na magpa-check up sa bayan bandang alas 2 ng hapon ng Monday, October 26. Nang makauwi na daw po siya ay nagtaka siya dahil nagkalat ang mga gamit sa loob ng kailang bahay at wala na ang kanyang kapatid na si Princess. Hinanap pa nito ang kapatid noong gabing yun hanggang sa kinaumagahan, araw ng Martes, and that is on October 27, ay dito natagpuan ang bangkay ng kanyang kapatid. Hindi naman nakitaan ng senyales na pinahiraman ang biktima. Subalit batay nga sa medical legal sa ginawang pagsusuri ng SOCO, lumalabas na mayroong pasa sa kaliwang bahagi ng ulo nito. So, ibig sabihin, hinampas ito ng matigas na bagay. Maaring bato, maaring bakal, o inumpog. At ito nga, paniniwala po ng SOCO, matigas na bagay ang sanhi ng kanyang kamatayan. May yung pagpalo sa kanyang ulo ng matigas na bagay ang siya naging sanido po ng kanyang kamatayan. Mayroon din itong laceration sa maselang bahagi ng kanyang katawan na hinahala. Dito na nga po yung pong teorya. Nung una makita po ang bangkay ng dalaginding na to ay malaki ang kanilang paniniwala na ito nga po ay hinalay. So sa crime sa ginawa po ng SOCO na investigation ay nakitaan nga po to ng laceration or meron pong sugat sa ari po ng biktima, at pinaniwalaan nga po ito ay ginasa. At ito nga po sa follow-up investigation ng PNP, meron na rin po silang ikangay parang POI. You know what POI means? Sa abbreviation nito, that is a simple word of person of interest. Pinaikli. Person of interest. At patuloy na inimbestigahan ng PNP o ng pulisya. Ayon kay Major Urani, posible rin kakilala ng biktima ang suspect at malaking paniniwalang kabarangay din nila. So nananawagan ngayon ng naturang hepe sa sinumang mga nakasaksi sa nangyaring krimen na magtungo sa kailang himpilan para sa garang ikalulutas ng nabanggit na kaso. So nagpapaalala rin sa mga bata ng ang ating kapulisan na mag-ingat at gayon din ang mga magulang na ikangay bantayan ang kailang mga anak. Tama naman po, pero if possible, kasi kung minsan ng mga magulang nagtatrabaho po yan, naiiwan po yung kailang mga anak, kaya lang dapat pagsabihan yung mga anak kung may mga ibang papasok sa kailang bahay, wag muna niya agad basta papapasukin to. If you have a cellphone, picturean nyo muna yung mga tao kung hindi nyo kilala para kahit papano meron tayong pagkakakilanlan kung gagawa man to ng krimen. Ngayon, kung magpipilit, tumawag kayo sa mga magulang ninyo,
Sabihin nyo, ma, pa, merong tao to nagpipilit pumasok mo. Sabihin nyo kaagad. O kaya, agad kayong tumawag sa inyong mga kapitbahay para kahit paano mag-SOS sa inyo, at least ma-avoid po ang crime na yan. Ano? At meron pa, tip ko lang dito, meron pang mga nagpapanggap po ngayon na madamdaman. Sa napay na mga kunwari magde-deliver po sila ng mga kung ano-ano. Magde-deliver pa sila ng kung ano-ano. Kunwari, o may order o si ano. Kunwari, ayan, tutok-tok. The order ni Manang mo ni, alam dito ini. Hindi ma'am gaya, hold upper ganyan. Ano ho yan. Kaya tanong nyo, bago nyo tanggapin, kunwari, yung mga pakete na o package yan, tawagan nyo muna yung mga amo ninyo o yung mga kasama nyo, yung boss ninyo, kaya maggulang nyo, Nay, Tay, naka-order mo ang kastoy niya, dapat nag-deliver. Siyempre, awan ko na. Doon to awan, isaram ni gatin, isaram di kuan, mapanggaw di balay yun, isaram amin ti pagtay nga, deta amin nga pagsirikan, tumawag ka ni ti pulis. Sa teta, ha? So dito dito sa person of interest to, dito sa nangyari nga pong panggagahasa dito po sa isang dalagita, sana mahuli po to sa lalong madaling panahon. Mabigyan ng hustisya yung nga pong ikangay ginawang karumal-dumal na krimen diyan po sa bayan ng San Mateo, Isabela. Kung ako nga ako sa inyo, sabi ko nga, kung ako lang, buti nga lang, di ako naging pulis eh. Kasi naman ganitong bagay eh. Nako, tumatayo ang aking buhok. Pag may nahuli kang ganyan, mga dapat, pag hindi ng laban, okay, fine, idali mo sa korte. Pero pag sabi ng laban, pagtanggol mo ang sarili mo. Dalag. Alam mo, unahan ka. Ikaw din namatay. Dahil ang magandang parusa rito ay tali ito doon sa maghanap kayo ng isang puno ng yung malalaking langgam, anong tawag doon? Oo, itali mo siya doon. Tapos tali mo doon sa puno, tapos paliguan mo siya ng pukyutan, yung honeybee. Yung honey. Tali mo siya doon, Pagkatapos ubara mo siya ng pangitaas, tapos tanggalin mo yung pantalon, naka-brief lang siya. Tali mo siya doon, iwanan mo siya na isang araw. Tingnan mo. Kinaumagahan, buhay pa. Dana, gano'n. Kakabwisit kasi kapag ganyan, biruin mo. 16 years old, anak ng teteng, dapat dito. Pero sabi nga niya, huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Ilagay mo ang kamay mo sa batas. Ay, hindi pala, baliktad. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Meron naman tayong mga proper ikangay na agency o hukom na ikangay mag-judge sa kailang mga nagawang kasalanan. At again, bago tayo mag-break, uri niya po itirigat ti panagbiag. Hanyo nga padpadasin na po ti agidurduron. Ano ang drugs? Ti Ilocano mohan? Agas. Agidurduron ti agas. To agidurduron kayo ti agas ay naapo na matiniwad na kayo, mga paltungan na kayo, natay kayo. So, kandanang na kita. Do na adamit lang iti, nalawamit lang iti kwayo, iti pagtaingan nyo. Agmula kayo iti NJ, mariwana, agmula kayo iti poppies. Hindi, magtanim mo kayo ng gulay. Maging masipag lang tayo. Yung gulay na yan, kapag pag naani nyo yan, kapag marami, dali nyo sa palengke, di magpera kayo. Kaya, magbitbit kayo, kumuha kayo ng bilao sa umaga, maglagay kayo, mag-ani kayo ng gulay nyo, tapos, gulay! Sigaw-sigaw kayo kada bigat, ayan yung kita. At, ang karoon kayo iti kwarta. Kasi lang nga po, iti nasaya at nga intayo nga aramidin, tapno kastakot, haan tayo apo nga ang karoon iti dakil nga problema. So, kumahan kayo ang idurdulon iti ag-agas. Huwag kayong magtutulak ng droga. Bawal yan. Mula sa Cobra Energy Drink.
Okay nga rin, 17 minuto. Mukhang nangangamoyan dito sa loob ng newsroom ay ng aming booth. Sige, pag okay na. Pag okay na, talagang magsisigaw kami rito, ha? Kaya wag ka muna kasi. Di ba, ma'am, ano? Wag muna. Basta, let's wait for the big surprise. Claim na kasi lahat. Wag muna na. Basta wag muna. Tuloy-tuloy tayo. Pati tuloy ako. Oh, bakit late kayo, Mr. Chichi Agustin? Ha? Good morning. Ay na, late kayong magsida. Oh, good morning kay Mel Agustin. Oh, good morning kay Carlos Galasien. Oh, si Coach Wawi, ha? Ano yung Wawi, ha? Why only now? Good morning kay Wawi Buraga. Ganun din kay Marila Arne Agustin, kay Tessa Sayers watching, and kay Angel Laguna, magandang umaga. Rina Gonzales, thanks for watching. Marita Gangan, magandang umaga. Maritz, how are you, Maritz? Si Ma'am Ruby, good morning, Ma'am Ruby. Thanks for watching. Ayan, ha? At kay Michael Pagirighan, good morning sa lahat po ng ating mga FB watchers. Ano? Sana yung mga habang ikakay nanonood kayo, naisipan yung magpadala ng kahit na mainit na sabaw ng sopas. Danag. Okay, sa mga oras na ito, bigyan na natin ang ating mga local na balita mula po sa ating mga DY Patrollers. Mula po dyan sa may Malig Region, bigyan na natin ng balita mula po kay Kadiwang Mods Orquesa. Magandang umaga, Mods. Ano ang balita? Isabela. Tiniyak ni Mayor Jonathan Jose Totepa Calderon ang mga mga mandatory na sumasailalim sa rapid test o swab test ay libreng ipinagkakaloob ng lokal na pamahalaan, lalo na yung mga LSI at itong mga darating na OFW. OFW, siyempre mararapid ka sa mga ito. Ay, bakit po ba? Sagot po ng LGU. Ito po ay commonly sinasagot po ng ating LGU. Ang fund po dito, meron po kasi tayong koordinasyon rin dito kung saan nakataan din dito po ang pagka may charges din po yung ating pong rapid test. Kasi meron po dito mga pribadong mga tao na kung saan gusto rin nilang matest para sa kanila sila. So, yung mga privado, yun po ang may counterpart. Yun po halos ang mga nagka-counterpart po sa atin. Dito, yung mga mandatory naman dito, ay ito po yung ginagawa natin ngayon. Okay, so yan po mga kaibigan, ang naging kaugnay na pahayag ni Mayor Jonathan Jose Totepa Calderon. Sa ngayon ay meron pong 18 contact tracers dito po sa bayan ng Rojas, Isabela. At mula umano nung nagkaroon ng COVID positive dito po sa bayan ng Rojas ay umabot na po ng 32 at yung apat ay nung nakarang linggo lamang, 3 sa Muñoz East at 1 sa Muñoz West, na ito naman ay pawang nasa quarantine facility na po ng LGU Rojas, Isabela. Yan ang balita mula po dito sa Kapatagan ng Malig, DY Patrol, Moods Turquesa, reporting live. DY Patrol, morning edition, DY Patrol, morning edition. Thank you very big, Moods Turquesa. Mula po dyan sa bayan ng Rojas, Isabela, may kaugnayan pa rin po sa patuloy po ng ikang preparasyon at paghahanda na ginagawa po ng pamunuan ng Rojas, Isabela, kaugnay po ng COVID-19. And speaking of COVID-19, meron na rin po palang meron na rin pong isang COVID-19 related dead sa Angadanan, Isabela. The first one, the first COVID-19 related dead ay naitala po sa Angadanan, Isabela. Ito po ay kinumpirma po ni nagkaroon ng first ng pagkumpirma ang mismong punong bayan ng Angadanan, Isabela na si Mayor Joely Matea Panganiban, na kung saan sa kanya nga pong pagkumpirma sa pamamagitan po ng kanyang post sa kanyang Facebook, meron na po silang isang confirmed dead na first COVID-19 related dead. Agad dito po niyang ipinadiretso sa Angadanan Cemetery ang labi ng nasawing pasyente. Alinsunod na rin po ito sa guidelines ng DOH. So, hindi rin ito hindi na ito pinaglamayan ng bangkay. At wala na rin nakipag-libing. Kaugnay ito, nagpayag naman ng pakikiramay ng alkalde
sa naiwang pamilya ng pasyente. Sa ngayon, umabot na po sa 18 ang total confined COVID cases ng Agdanan Isabela, kung saan dalawa dito ang maituturing na lamang na active case. So in short, to cut the story short, ay ang ating pong ang Isabela ay meron na pong 12 confirmed na ikangay COVID-19 death case. So sa buong region 2, we have now 39 dead ng COVID-19. Sa mga oras na bigyan na naman pati ng sabang balita mula po sa southern part. Michelle Zingalaw Banyaga, magandang umaga. Anong balita? Okay, maraming salamat Kariwang Conrad. Sa ngayon ay naghahanda naman ang pamunuan ng mga Department of Agriculture dito sa ating natatakpan Southern Isabela matapos ng tuloy ang makompleto ang pagbibigay nila ng mga inorganic fertilizer subsidy. Tuluyan ng naipamudmod every barangay by schedule ang mga nabanggit na 2 inorganic fertilizer in every hectare sa mga tuluyang naka-enroll dito. At hopefully sabi nga ng pamunuan ng Department of Agriculture ay maibaba na mas maaga, especially yung mga binhi sapagkat start na naman ng next cropping season by month of June. And hopefully kaniwang by month of November. And hopefully ito ay tuluyang i-distribute ang nabanggit na binhi ng 1 seed subsidy in every hectare. Or itong inaalam din nila kung may sapat pa na depende kasi ang na-download na binhi sa bawat bayan ay depende sa population ng mga nabanggit na farmers at kung sino yung tuluyang na-enroll dito. And sabi nga nila, by month of November, first week November, may magkakaroon sila ng update when it comes to schedule sapagkat mag-start na kasi ang last preparation by month of November at yung karamihan sa ating mga farmers ay magpupunlan na by last week of November or first week of December. Marami sa ating mga farmers ang tuluyang naghihintay na nabanggit ng subsidy, lalo pa sa nakalipas o itong kasalukuyang wet cropping season ay naging mababa ang kita ng mga farmers at ang iba pa nga ay tuluyang naabutan ng bagyong Pipita at bagyong Tinta. At ngayon naman Kaniwang Conrad, sa mga hindi pa naman tuluyang nakapag-avail ng programa ng Department of Agriculture, mas mainam kung sila bumisita sa nabanggit na tanggapan, especially kung meron naman silang hawak na sila ay valid o kaya naman ay legit na mga farmer. Kinakailangan nila mang isimite ang kanilang mga land titles, Xerox copy ng kanilang land title, at kung ito naman ay kanilang inuupahang saka o sinanla ang saka ay tuluyan nilang isimite ang kanilang proof of agreement o kasunduan sa barangay o kaya naman sa notary o sa abogado. At sabi nga nila, in every farmer sa panahon ngayon ay entitled sa programa ng Department of Agriculture, at sabi nga ng mga farmer din na nakapanayam natin na panghalaga ang ganitong bagay, especially sa panahon ngayon, panahon ng pandemya, panahon din ng kalamidad. Samantala Kaniwang Conrad, sa ngayon ay tuluyan namang natili pa rin ang pagkakaroon, pagmamatsyag at tuluyang pagpapaiting ng mga checkpoint dito sa ating natatakpan. Sa lungsod ng Santiago Village, at checkpoint na dito sa ating probinsya ng Isabela. Maliban din kung sinasagawang checkpoint sa boundary ng Region 2, Santa Fe at ng Karanglan na Baibiha ay susunod ng checkpoint ay as usual pa rin dito, regular pa rin sa Kapilingan Cordon bilang gateway o unang entrada ng bayan ng ating naluwigan ng Isabela, and of course sa lungsod ng Santiago in every boundaries nila, boundaries of Quirino, boundaries of Vizcaya, and boundaries din yan ng ibang bayan ay meron silang isinasagawang mga checkpoint. Yan pa rin ang ating update mula pa rin sa ating AOR, D1 Patrol. Michelle Zingalaw Banyaga, report live. D1 Patrol, D1 Patrol, morning edition, D1 Patrol, morning edition. Okay, thank you very much sa Michelle Zingalaw Banyaga mula po dyan sa southern part ng ating probinsya ng Isabela. May kaugnayan pa rin po sa pagpatuloy pa rin, Hindi kaya late na. Pagbibigay ko ng abono ng Department of Agriculture sa ating mga farmers sapagkat some of the farmers ngayon ay tapos na silang magtanim. At yung mga iba nga, nag-aani na. Nag-aani na ng pilitan dahil nga po sa ikangay pagtama ng mga bagyo o pagbuhos po ng malakas na ulan. Sabi ko nga, some of the farmers ngayon ay talagang problematic sapagkat yung kailang mga pananim dyan po sa kailang palayan ay dapa at lubog sa tubig. Magkakaroon pa man, yung mga iba okay lang. Pero ika nga, andyan na yan, binigay yung kahit late siguro, na lang, baka pwede magamit pa sa susunod. Buti pa nga si Odi Palma yung kanyang mga vegetable garden. Pinos na naman yun ng isang araw, puro fresh. Good morning sa kay Mr. Odi Palma at sa grupo
na mga referee na kanyang inahawakan. Anong ano na naman pa rin, Brock ba yun, Sir Odi? Pakiano, shout out natin yung mga members nyo, yung organization niyo ng mga referee. Alam ko na lahat kayo walang basketball dahil because of this, medyo alanay. Pero bago lang, darating din na matutuloy din yan. Babalik din yan tayo sa kaya normal, ano? So, katulad ng connection, dito sa, nag-text mo doon sa anong barangay do po sa Ngadanan yung namatay. Mamaya-maya, siguro, i-text natin sapagkat for confidentiality kasi hindi natin hindi namin inaano rito para hindi no. So hindi namin pwedeng ipangalandakan. Okay. Samantala, speaking of agriculture, inumpisa na din po kahapon ang distribution po ng ayuda o indemnification nasa mga magsasakang naapektuhan ng ASF o African Fever dito po sa ating lalawigan, Isabela. Sa bayan po ng Luna, Tren Mercedes ay nagbigay na po, nakapagbigay na ng ayuda sa ating pong dito po sa ating lalawigan, Isabela. At magpapamahagi pa ho ng ayuda sa mga susunod na araw. Ngayon pong October 20, kahapon sa may San Isidro at San Guillermo. Ngayon pong October 29, dyan po sa may Quirino po ngayon schedule. Quirino, Malig at Rojas. So, October 30 naman po, Ramon at Etiague. At sa November 3, San Manuel, Gamu at San Pablo. So, ito po yung mga ito po yung mga ginagawa ko ngayon ng Department of Agriculture na magbigay po ng konting ayuda para po sa ating mga farmers na naging biktima po ng African Swine Fever or ASF. So, natapos na po sila sa Luna, Mercedes. Ganun din po tapos na sila Mercedes, tapos na rin po sila sa may San Isidro, San Guillermo. So ngayong araw na to, Quirino, Malig at Rojas. Bukas, October 30, sa may Ramon at Etiague. November 3, San Manuel, Gamu at San Pablo. Ang mga nasabing bayan ang pinaka-apektado kasi ng first wave ng ASF na kinabibilangan po ng 200 hog raisers. Ayon po kay RIA Regional Executive Director Narciso Edilio, mahigit sa 7 million ang ibabahaging ayuda sa mga bayang nabanggit. Bahagi ng nilabas na 8 million galing sa Department of Budget and Management sa pamagitan po ng DA Central Office at Bureau of Animal Industry or BAI. Ang pondong ay mula sa pamahalaan ay dagdag na tulong sa mga naunang ibinigay ng mga lokal na pamahalaan. Humingi rin ng paumanhin ang nabanggit na tanggapan ng gobyerno o ng Department of Agriculture sa pagkakaantala po ng ayuda dahil po sa mahabang proseso at masinsinang pagsunod sa mga lituntunin sa paghingi ng karagdagang pondo. Well, anyway, talagang ganun. Alam naman po natin sa kalakaran ng gobyerno, hindi po agad-agad basta-basta naglalabas po ng pondo ang ating gobyerno ngayon dahil nga po sa usapin ng itinatawag na mga corruption na nangyayari sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Actually, sabi nga po ng PACC, meron daw silang 10 ng congressman ang involved dito po, parang may involved sa corruption sa DPWH. Danag, at alam naman natin na meron na pong may isang mega task force na binuo ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magsagawa ng investigasyon, malalimang investigasyon sa mga ahensya ng gobyerno na talagang involved sa corruption. Bago po tayo tuloy ang magpaalam sa isa naman pong edisyon ng ating programa, ngayon pong araw ng Thursday sa ating programa ng DY Patrol Morning Edition. Narito po ang ating latest update as far as COVID-19 is concerned dito po sa ating lambak ng Cagayan, na kung saan we have a total of 2,677 ng total cases natin sa buong lambak ng Cagayan. At ang breakdown po nito, Cagayan, total cases niya 660. Ang active case na lang po ng Cagayan ay 116. They have recoveries na 537. At si Edwin. Yes, Edwin, good morning. Apay, dati plus report sa guni ka, tayo pigsaan naman yung linyam, bago tagpakada. Sige, ayaw mo. Memorial Park, dito sa may San Fermin, nagkakautan. Okay, sige. Ito situation na report na tita. Ay, sa ngayon, binabantayan ito ng ating mga kasamahan sa poste. Tuluyang
meron nang nakalagay nga na starting today, October 29 hanggang November 4, ay may mga ilang pa rin na nagpupumilit na pumunta. Pero dahil nga dito sa kautusan na ito, ay kinakailangan natin ipatupad kadiwang Conrad. Dapat. Kaya nga, hinahanap natin yung ating mga kasamahan ng mga taga-PNP, pero kaluluwa na lang yata ang meron dahil sa offline kaluluwa ng PNP. Parang kaluluwa na lang na dito ng mga taga-PNP. Ay na po, dalag. Nila, wala. Dalag, ha? Kaya yun yung nakikita natin. Masipag yung mga taga-PNP kasi kaluluwa na lang nga yung naan dito. So, inaantay natin sila na maglagay man lang ng kahit man lang monitoring point nila rito. Gaya ng ginagawa ng mga taga-PNP dyan sa may Malik region na naging ulat ni Kadiwang Motstor Quezon noong 25 pa. Eh, meron na silang monitoring tent doon sa kanilang mga sementeryo dyan sa may Malik region. Dito, wala. Monitoring ng kaluluwa ang meron dito. Pero ito nga, at nagpapasalamat tayo at nasisipit din yung mga taga-posti at yung ating samahan sa economic enterprise na siyang nagpapantay. Kanina galing na rin tayo doon sa may Heaven's Garden, sa may Barangay Tagaran, Akadiwang Conrad. Meron, may tama-tama pagdating namin doon, may dumating na nakakotse at isang nakamotorsiklo na magdadala sana at maglalagay ng bulaklak at kandila. Pero pinagsabihan natin na sa asing ko na lang din ng buwan ng Nobyembre, bumalik dahil talagang kinakailangan natin ipatupad yung nabanggit na pagbabawal ng pagpasok sa mga sementeryo starting today, October 29 hanggang November 4. Okay. So yan ang ating situation na dito sa ating paglilibot ng mga sementeryo para sa ipil ng DWDY, Edwin Bueno Asis reporting lang. Thank you very big, Edwin Aziz, sa iyong situation report sa mga cemetery po natin. Inuulit po natin, bago po tayo tuloy ang magpansamantala magpaalam sa programa natin. Again, bawal na po ang pumasok po sa cemeteryo ngayon pong October 29 hanggang November 4. Ang nabanggit ko hanggang November 3 pa, so November 4 po, no? At tapusin ko lang yung COVID-19 ko, 2,677 ang acting sa buong lambak ng Cagayan. We have active case of 464. Recoveries na po natin 2,234. Ang total death natin is 39. So with that, again, sa ating po mga kababayan, stay safe, stay at your home. Wala po kayo lalabas, wala po kayo pupuntahan. At kung lalabas ba kayo, wear your face mask at face shield and observe social distancing. Ito po yung lingkod, Conrad de los Reyes. Magandang umaga po.